Ako po si Vanessa. Gusto ko lang pong humingi ng advice kung paano po ulit ako magtitiwala sa aking asawa. Yung time na bigla na lang niya kaming iniwan ng mga anak ko at umuwi siya sa kanilang probinsya dahil sa malaki na pala ang utang niya na hindi ko alam na umabot na pala sa sobrang dahil tumubo ng malaki. Pero hanggang ngayon po, Madam PJ, hindi buo ang tiwala ko sa kanya. Nakikita ko naman po sa kanya na bumabawi siya sa akin pero hindi ko talaga maibigay ng buo ang tiwala ko. Ang kwento mo naman ay tungkol sa relasyon ng isang mag-asawa. Ang masasabi ko lang, kapag ang asawa mismo ang gagawa ng ikakasakit ng loob natin, syempre, yung trust natin sa kanila ay mababawasan. Totoo naman talaga na masakit kapag ang asawa mo mismo yung... Kaya nga kayo mag-asawa. Kaya kayo mag-asawa, pinag-isa na kayo. Meaning, kung ano ang alam ni babae, dapat alam ni lalaki. Dapat ganyan isa kayo. Kayo ang magkakampi, kayo ang best friend, kayo lahat. Okay? Hawak kamay dapat kayo. No? Ganun dapat ang team ng bawat mag-asawa. Okay? Wala naman sigurong perpektong mag-asawa, walang perpektong pagsasama. Ang paulit-ulit na ginagawa, paulit-ulit na pagpapatawad, pero darating ka minsan sa point na magsasawa ka rin. Ikaw mismo susuko ka na. Pagtungkol kasi sa pera, dapat pinag-uusapan niya ng mag-asawa at umuwi siya sa probinsya ninyo. Siguro ay umiwas lang din ang asawa mo sa malaking magiging problema kung sakaling mag-i-stay siya sa inyo. Ang mali lang is umalis siya na hindi kanya pinaalam. Hindi sa iyo pinaalam yung problema niya. Kaya ikaw, parang nangapa ka naman sa mga panahong iniwan ka. So, ang laki ng question mark mo syempre sa sarili mo. At yun ang alam kong na ikinawala ng pagtitiwala mo sa asawa mo. Which is mali. Mali sa part ng lalaki kasi bakit hindi niya pinaalam sa iyo? Okay, fine. Naunahan siguro siya ng takot. Naunahan siya ng takot sa pwedeng gawin mo sa kanya. Ay nadagdagan ng pangamba niya sa pwedeng gawin mo once na malaman mo yung nangyari. Kaya malamang si Mr. ay lumayo muna kasi hindi niya kayang harapin yung pinagkautangan niya at the same time hindi niya kayang harapin yung magiging reaction mo sa nagawa niyang problema. Sabi mo nga, wala naman siyang bisyo, nagkataon lang napasubo siya sa paporsyentuhan. Nagkaroon lang kayo ng miscommunication lalo sa part ng Mr. mo. Hindi niya na sabi sa iyo ang problema simula pa lang. So, hanggang lumaki ito. Naiintindihan ko kayo sa part na bakit kayo nagkautang. Nagkamali doon ang iyong asawa dahil hindi siya naging honest sa iyo sa naging sitwasyon niya na siya pala ay nagkautang. Okay, sabi mo nga, ginagawa naman niya lahat ng paraan para ibalik mo yung tiwala mo sa kanya. Well, at least bigyan mo siya ng chance. Okay, bigyan mo siya ng chance na maipakita niya sa iyo na totoong nagbago siya, maging honest na siya sa iyo. Every now and then, sasabihin niya sa iyo ang mga bagay-bagay para hindi darating sa point na siya pala ay nalulubog na, wala ka pa rin alam. Doon ka nasaktan kasi sa hindi sa iyo pinaalam ang totoo. Doon ka nasaktan na iniwan ka basta sa ere. Diba? Kayo ng mga anak mo. Tapos para kapag manghuhula, hindi mo alam bakit siya umalis, anong nagawa ko, anong nangyari. Oh, diba? Kadalasan talaga pinagawa. Hindi ko sinasabi, Mr. mo ito. Ang ibang asawa, mabisyo. Okay. Yung bisyo niya, dumating sa point na nakakagamit na ng mga pera, nakakapangutang na, tapos nalulubog na sa utang yung ganun. Siyempre, pag-aaway talaga. Depende naman siyempre sa mga bagay-bagay. Kung ano dapat talaga sa isang mag-asawa, proper communication. Dapat palagi kayong nag-uusap. Unang-una, pag-usapan ninyo, ang una sa pananalapi. Kung ano ang status ninyo sa mga tungkol sa kaperahan ninyo. Okay? Kung may utang, huwag uutang ang isa na hindi alam ng isa. Pag-uusapan ninyo kahit ang pangungutang, pinag-uusapan yan. Okay? Ang pagbibigay ng pera sa kamag-anak, maging sa magulang, sa kapatid, pinag-uusapan yan. Okay? Sa bawat side ninyo, kung ano yung pwedeng ibigay sa pabor dun sa side mo, sa side niya, pag-uusapan ninyo. Lahat ng bagay pag-uusapan dapat na mag-asawa. Dahil walang problema ang hindi masusolve kung hindi pag-uusapan. I-try mong mag-forgive na dun sa ginawa niya. Okay? At mag-move on na kayo pareho. Mangako na kayo sa isa't isa na, okay, anumang bagay-bagay pag-uusapan natin lalo tungkol sa pera. Kaya kung may problema si Mr., problema din ni Mrs. Okay, Vanessa? At sana, maging maayos muli ang pagsasama ninyo. Kasi ganyan talaga, lalo sa mag-asawa, kailangan may nagpapatawad, kailangan may umiintindi. Okay? So, ang
Palaging nandiyan yan sa mag-asawa. Kunting bagay magkakapikunan kayo, magtataasan ng boses, ganun. But at the end of the day, mag-asawa pa rin kayo, mas pipiliin nyo pa rin na magkasama kayo sa buhay. So, kung ayaw mo namang masira ang relasyon ninyo, both of you, magpatawaran, try mo pa rin na pagtiwalaan siya sa pangalawang pagkakataong ito. Yun lang ang masasabi ko sa iyo, Vanessa. Gusto mo na may mapapaglabasan ng sama ng loob, nandito lang si Madam PG. Okay? At sana nakatulong yung payo ko sa iyo, okay, na bigyan mo ng chance si Mister. Pera lang naman kasi yan. Okay? Pinakamasakit yung ipagpapalit tayo sa ibang babae. Yun na siguro yung pinakamasakit. Pero pagdating sa pera, pwede nyo pang mabawi yan. Okay? Kung nagkaubos-ubos man. At magkaroon na ng aral si Mister. Okay? Huwag nang pasukin ng isang bagay na siya lang ang may alam. Okay? Kaya nga mag-asawa, magkatuwang kayo sa lahat ng bagay. So dapat pinag-uusapan kung anong problema ng isa, problema ninyong dalawa. Yun ang tama na dapat susundin ninyo. Okay? At ikaw naman sana, kung iniintindi ka bilang asawa, ay magpasalamat ka at huwag ka magpaulit-ulit na gagawa ng problema. Okay? Dahil hindi ka lang ang nahihirapan, mas nahihirapan ang mahal mo sa buhay. Damay-damay kayo. Sana ay maging maayos ulit ang samahan ninyong mag-asawa at give him a chance. Thank you, Vanessa, sa pag-share mo ng iyong kwento kay Madam PG. God bless.